Martinez family. Ano po, si Savannah, anak po ni Brother David po ito. Tapos si, hindi ko po masyado mabasa, Sebastian. Okay, andyan din po siya. Kasama po nila. So, welcome po kayo. Welcome. Nandito rin po si Kylie Reynaldo. Kylie? Ayan, yung masali si Kylie, yung baby. Okay? Tapos, nandito din po sa listahan natin si Merson Leonor. Brother Merson. Brother Merson, Brother Jubel, pakibigyan mo din siya ng libro natin. Okay. So, mga kapatid, mga kaibigan, pag po tayo nakakompleto ng attendance sa 7 gabi na ating pong magsasama-samahan dito, meron po kami special na gift na ibibigay sa inyo. So, sana po, makompleto nyo po yung gabi-gabi po nating pag-aaral sapagkat ito po ay magiging napaka-exciting. So, hindi na po tayo magsasayang ng oras. Tayo po ay tutungo na sa ating pong programa sa gabing ito. Sa ating pong pagsisimula, makakapakinig po muna tayo na maikling health nugget. No po? Para ang ating pong karunungan na hindi spiritual lamang, kundi pati pang kalusugan. So, nawa po, makakapulo tayo ng mga aral dito sa health nugget na ito. Brother Michael. In Genesis chapters 1 through 3, we not only read about the creation of our world, but we also learn how to stand for water, exercise, live simply, love, nutrition, environment, sunshine, thought life, air, nature, dress, sufficient rest, and simple trust in God. In this nugget, we want to focus on the first way to stand for wellness, which is water. In Genesis 1 and verse 2, we read, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters." We see that when the world began, it was in essence water. All life on earth is dependent upon water for its existence. The human body itself is made of approximately 60% of water by weight, and proper health depends upon a steady source of pure water, and without it, a healthy adult would die in a few days. You and I, as adults, need about 1 ounce of water for every 2 pounds that we weigh. But if you are sweating, if you are sick with a fever, vomiting, or diarrhea, you need to drink more. But in general, just remember 1 ounce of water for every 2 pounds that you weigh. The fact is, your body is made up of trillions of cells, and each of these cells require water in order to carry out its functions. Your body is not made of 60% Coca-Cola, milk, or orange juice. When God created Adam and Eve, He placed them in the Garden of Eden. There wasn't a river of milk, a lake of Mountain Dew, or waterfalls of apple juice. God chose the best for us, water. Among other things, water helps to remove waste products, keeps your blood volume expanded, it prevents headaches, helps prevent constipation, lubricates your joints, and helps maintain a youthful look of your skin, and improves cognition or thinking. Water is not only beneficial inside your body, but its external application can be very therapeutic. Bathing daily and keeping clean is important, but applications of hot and cold water on the skin, over joints, or infected parts of the body can decrease pain and swelling and can increase immune system function. Taking a 20-minute hot foot bath when you start to feel sick can help ward off the illness. In John 4:13 and 14, we learn about another type of water. It states, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." This water is Christ, living in you, making you like Him. I want that water, don't you? God bless you abundantly as you learn to stand for life.
Magandang gabi. Hello. Magandang gabi po. At welcome po ang lahat sa ating evangelistic meeting gabi-gabi. Tayo po ay umabot na ngayon ang ating theme song. Ang title po ay I've Discovered the Way of Gladness. Tayo po lahat ay sama-sama po ngayon. Natin para maganda. Tuturo po namin itong kantang ito para po doon sa mga bagong bisita natin, no? Para matutunan niyo po itong kanta na ito. Okay lang? So, ang title po nito, I've Discovered the Way of Gladness. Nawa po sa gabi-gabi natin pagsasama-sama dito, ma-discover natin ang Way of Gladness. Okay, so ganito po natin kakantahin ito. Mankind is searching every day in quest of something new, but I have found the living way, the path of pleasures true. Chorus. I've discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. 'Tis a happiness without alloy. I've discovered the fount of blessings. I've discovered the living word. 'Twas the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. Kuha niyo po. Next stanza. I found the pearl of greatest price, eternal life so fair. 'Twas through the Savior's sacrifice I found this jewel rare. Chorus. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. 'Tis a happiness without alloy. I discovered the fount of blessings. I discovered the living word. 'Twas the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. Mamaya po kakantahin ulit natin yan sa pagtatapos. So, bibigay na po natin kay Brother Jimmy pagkakataon. Ating pong iyo po ang mga kapatid sa ating pong panalangin. Mapagpala naming Diyos ng tahanan ay nasa itaas ng langit. Panginoon, sa gabing ito, amin pong pinagpurihan ang inyong dakailang pangalan na sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita sa gabing ito, Panginoon, sa pangunguna ni Brother John Lumingkit, ay gabayan mo po siya at bigyan mo po siya ng makalangit na karunungan upang sa ganoon na kanya pong maibahagi ng maayos ang inyong pong mga salita. At ito po ay amin pong saliksikin at amin pong may pasok sa amin pong puso't isipan upang ito ay magiging gabay habang kami nag-aantay sa inyo pong ikalawang pagdating. Tulungan mo po, Panginoon, ang amin pong mga kapatid na mga interest na sila po ay inyo pong pagpalain sa
kanila pong pagpagdalo ngayon at lalo't higit Panginoon sa susunod na mga araw at ito ay tuloy-tuloy na kanila pong mapakinggan ang inyong pong mga salita na puno ng kasiyahan at ito ay nagpapalakas sa amin pong pananampalataya sa inyo. Panginoon, amin pong hinihiling ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu sa gabing ito ng aming pong pag-aaral. At amin pong hinihiling ang amin pong mga kasamahan na paparating pa po dito sa church, lalo't higit sa mga interest. Ingatan mo po sila, Panginoon, na sila ay makarating na malulhati at ligtas. At amin pong hinihiling ang lahat na ito sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Kung wala
Thank you, Sister Angel and company sa awitin. Ngayon mga kapatid, bago po tumayo ang ating pong magiging resource speaker sa buong seminar pong ito, kaya yung pong ipakilala ko po siya sa inyo ngayong gabi. Ang ating pong tagapagsalita sa buong linggong ito ay isang tao na may passion po siya upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa po siya naroroon. Siya po ay mayroong media ministry sa YouTube, mapapanood nyo din siya sa Facebook, at napakarami pong nanonood sa kanya pong media ministry mula sa iba't ibang panig ng bansa hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. So siya po ay amin pong inimport papunta dito mula sa Silang Cavite. So hindi po siya taga dito, taga Silang Cavite po siya. Inimbitahan po natin siya dito upang maging tagapagsalita po natin. Siya po ay isang elder sa simbahan. Siya din po ay isa pong missionary po ng iglesia. At siya po ay isang tao na nagmamahal kay Kristo. So, ang pangalan po na ating pong tagapagsalita sa buong seminar pong ito, walang iba kundi si Brother June Lumingkit. Pagkakaloob ko na po sa kanyang pagkakataon. Magandang gabi sa lahat at maraming salamat Brother Harvey sa iyong pagpakilala. Ngayong gabi, ito yung first night at maraming salamat sa dumalo ngayon na mga kaibigan natin na narito. Ang ating pag-aaral, gagawin po natin itong isang linggo. Ngayon yung first night at yung mga naka-attend ngayon, huwag kayong mawawala bukas. Kasi bawat topic natin sa gabi-gabi, magkadugtong po siya. Kung gusto ninyong maintindihan, bukas, ang topic natin may kinalaman sa kasalanan. Maintindihan ninyo bukas, paano nagpasimula ang kasalanan? Ano ang kasalanan? Ipapaliwanag natin yan. At kailan wawakasan ng Diyos ang kasalanan? No? Kaya atin pong isa-isahin yan. Ngayon ating pag-aralan ang isang paksa. Ito yung ating tema pala. Para ipapakita ko sa inyo. Ito yung katotohanan para sa iyo, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung ating tema. So ito po yon, lahat ng ating mga topic gabi-gabi ay mga katotohanan ito ng Diyos para sa iyo. Tapos ang ating Bible seminar, mag-start po siya sa March 16, matatapos siya March 23. No? Sa tanghali natin ito tatapusin ng Sabado. No? At sa ating talakayan gabi-gabi, kung isa-summarize natin yan, dito natin matutunan ang buhay na walang hanggan. No? Bakit ba namatay ang ating Panginoon doon sa cross? Dahil gusto kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. So dito po ninyo yan matutunan mga kapatid. At ang buhay na walang hanggan, ito ba'y pangako ng Diyos? Yes. Anong sabi sa 1 John 2:25? Ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Gusto ba kayong magkakaroon niyan? Sa lupang ito, tayo lang pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ito lang ang planeta na nakakaranas ng kamatayan. No? Sa ibang mga galaksiya, sa ibang planeta, wala pong kamatayan. At ang susi ng buhay na walang hanggan, ano mga kapatid? Kailangan nating makikilala ang Diyos. Kaya nga ito yung purpose ng ating pag-aaral gabi-gabi. Ano nakasabi sa John 17:3? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay. So ito yung purpose ng ating pag-aaral, kilalanin natin ang Diyos. Kasi kung makikilala natin ang Diyos, siya ang susi sa buhay na walang hanggan. At mayroon siyang sinugo. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. So hindi lang natin kilalanin ang Diyos,
kundi atin ding kilalanin ang kanyang sinugo na si Jesucristo. Ngayong gabi, ating pag-aralan mga kapatid, ang paglikha ng Diyos sa ating mundo, sa ating sanlibutan. Bago tayo dadako sa ating pag-aaral, imbitahan ko kayo na yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat Panginoon, na ang kahilingan namin na magkakaroon ng panukala sa gawain, nagkakaroon ng katugunan sa inyong pangunguna. Nandito po mga ama, ang aming mga kaibigan, maaring first time na mapakinggan nila ang inyong pabalita. Pero loobin mo Panginoon, na lukuban sila ng karunungan ng kalangitan ng inyong banal na Espiritu upang kanilang maintindihan, maunawaan ang plano sa kanilang buhay. Paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapanalangin namin ang bawat isa, kahit ang mga kapatid namin, na sa isang linggo na pag-aaral namin sa inyong mga salita, lalo kanilang makikilala. At kapag makikilala nila kayo, ito yung susi na makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Salamat Amang Banal sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ang ating topic ngayon mga kapatid, may mga topic ako gabi-gabi na dalawang topic gagawin kong isa. No? Kasi hindi ako nasasanay sa isang linggo lang na pagtuturo. Kaya medyo mahaba. Kaya nga bibilisan ko, no? Kung hindi ninyo masundan, sabihan ninyo ako kasi babagalan natin, no? Kasi ang ating slides ngayong gabi ay marami. So ating pag-aralan mga kapatid, ang paglikha ng Diyos sa ating mundo. Paano ba nilikha ng Panginoon ang ating mundo? Ilang araw niya ginawa ang ating sanlibutan? Mayroon pong 7 araw. Kaya nga yung ating kalendaryo, 7 araw. Kasi 7 araw ginawa ng Panginoon ang ating mundo. At kung ating babasahin yung Isaiah 40:26, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tingnan ninyo kung sinong lumikha sa mga ito. Kapag tumingin kayo sa langit, anong inyong makikita? Araw, buwan, at bituin. No? Tingnan ninyo kung sinong lumikha sa mga ito. Na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Nasubukan ba ninyong bibilangin ang mga bituin? Natuos yun ng Diyos ayon sa kanyang bilang. Hindi lang tinutuos ang bilang niya. Tinatawag niya sila sa pangalan. Bawat isang star, mayroong pangalan ang Diyos na binibigay. No? Sabi niya dito, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, dahil siya ay malakas sa kapangyarihan, walang nagkukulang. Anong ibig sabihin? Lahat ng creation ng Panginoon, provided niya lahat ang pangangailangan. Kahit ang tao sa pasimula. Kailan ba ginawa ng Diyos ang pagkain? Ano bang una niya ginawa? Pagkain o tao ang sakan ang pagkain? Una niyang ginawa ang pagkain. Kasi hindi plano ng Diyos na tayo po'y magpapagal bago makakain. No? Everything was provided by God. Sabi niya dito sa 28, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig. Ang walang hanggang Diyos, no? Eternal God. Ano? Sabi niya, ang Panginoon may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi lang nalalanta, hindi napapagod, walang makakatarok ng kanyang unawa. So kapag pag-aralan natin ang Diyos, hindi natin siya kayang tarukin. Kaya nga huwag mo nang susukatin sa iyong karunungan ng Diyos. No? Kasi mapapansin ninyo, at ang nilikha ng Panginoon sa kalangitan, ito yung sinasabi ng Biblia, ang kalangitan nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag mayroon tayong makikita sa kalangitan, may isa lang ang ipapahiwatig. Pinakilala niya sa tao ang kanyang kaluwalhatian. Pinakilala ang kalawakan ng gawa ng kanyang mga kamay. Ngayon ating pag-aralan konti ang universe mga kapatid. Gaano ba kalawak ang universe? Ayon sa mga nag-aaral sa pamamagitan ng Hubble Telescope, tinitingnan nila ang universe ay nasa 150 billion to 200 billion galaxies. At kung titingnan ninyo yung lahat na nagliliwanag mga kapatid, isang galaksiya po yan. No? At ang isang galaksiya, napakalawak niyan. No?
At kaya nga yung 200 billion galaxy katulad ninyo, isang pag ito yung universe, isang liwanag niyan mga kapatid. Kapag lalapitan natin yan, bawat liwanag niyan isang galaksya. No? Isang galaxy. Ano bang galaxy tayo? Milky Way galaxy. At mayroon tayong 400 billion star ang Milky Way galaxy. No? Kaya sa ano pa lang sa Milky Way galaxy, hindi na natin sukat maintindihan ang Milky Way galaxy. Kung baga, ang ating solar system, mayroon pa tayong kapitbahay na mga solar system na 400 billion. Ganon. Kasi ang star, ang ating sun, isa po yun sa star sa Milky Way galaxy. No? Kaya sa star na yan, pag titingnan natin yung isang star, kapag sa gabi, kumikinang, nagliliwanag. At wala pong star na nagliliwanag kundi ang ating sun. No? Kaya yung moon, galing lang yung liwanag sa kahit yung ibang mga planeta, galing lang yan sa araw. At kapag titingnan natin ang mga galaksiya, mga kapatid, ito yung binibilang ng mga astronomer. Ang ating universe, nang binibilang nila yung mga galaxy, ay nasa 200 billion galaxies. At patuloy pa itong nag-expand. Dumadami. Mamaya papaliwanag ko niyan mga kapatid. Ito yung malapit sa ating galaxy, ang Andromeda Galaxy. No? Mayroon din siyang billion of star, katulad ng ating planeta, kasing laki. At iba-iba mga kapatid, kapag titingnan ninyo ang iba pang mga galaksiya, ganito yan. At lahat ng nakikita niya, mga billion o trillion of star ang isang galaksiya. At hindi lang yan, iba ang hugis at iba't ibang ganda ng mga galaxy na ginagawa ng Diyos. Kung baga, kung mayroong Diyos naman lalalang, hindi lang niya ginawa ang ating planeta. Kung mayroong tao sa planetang ito, mayroon ding tao sa iba't ibang planeta hindi nagkakasala. Ito lang ang planeta na ginawa ng tao na nahulog sa kasalanan. Kaya nga, sa ikatatlo nating gabi, gumawa ang Panginoon ng rescue operation. Ito yung the dark matter, mga magkakalapit na mga galaksiya. At ito yung ating galaxy, mga kapatid. Ito yung ating Milky Way galaxy. At sinukat nila ang layo around 100,000 light years. No? Ang isang 1 light years ay yun siya? Ang sukat niya nasa 6 billion miles. Hindi billion, trillion, no? Ang 500 trillion miles ang isang light years. Ilang light years ang Milky Way galaxy? Kung sa kilometer 9,500 trillion ang isang light years. Kilometer, pag sa kilometer siya. Ang isang light years, no? Ang isang light years kasi yung pagtakbo ng liwanag, ganon ang sukat niya, 9,500 trillion kilometer. Kaya nga ganon kalawak ang ating Milky Way galaxy. Kaya nga hindi lang tayo akala ng iba, tayo lang yung sa Milky Way galaxy, tayo lang yung planeta na ginawa ng Diyos. Hindi. Mayroon pa tayong 400 billions na kapitbahay nating solar system. At hindi natin alam kung may tao na ginawa ng Panginoon doon. Ganun kalawak ang ating universe. Ngayon ating titingnan mga kapatid ang ating solar system. No? Kapag pag-aralan natin ang solar system, ilang planeta mayroon sa ating solar system? Mayroon tayong 9 planets. Pero natuklasan ng mga sinsya, mga astronomer, na iba pala ang inikutan ng Pluto. No? Hindi pala ang ating planeta. Kasi sa ating solar system, mayroon pa tayong kapitbahay na solar system. Nakapagkamalan, akala dito umiikot ang ating Pluto. No? Doon pala sa kabilang solar system. Kaya yun yung mga pag-aaral na Ngayon ating pag-aralan mga kapatid, paano ito nilikha ng ating Panginoon? Sa awit
104 verse 5 na siyang naglagay ng patibayan ng lupa upang huwag makilos magpakailanman. Sinong naglagay? Ang Diyos. Nakasulat yan sa ating Biblia. Na nang ginawa ito ng Panginoon, ang kanyang nilagyan niya ng patibayan ng lupa natin hindi makikilos. So Jeremiah 10:12, kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang tinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. At sino ang karunungan ng Diyos? Si Jesus Christ. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, siya ang wisdom ng Diyos. No? Kaya nga sabi niya, kanyang ang sanlibutan sa pamamagitan, itinatag niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang niladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang unawa. Napapansin ninyo si Jesus Christ nung nagkakaroon ng bagyo, sinabihan lang niya yung bagyo, tumigil ka. Ang mga alagad nagulat. Anong klaseng taong ito? Sasabihan lang niya yung bagyo, titigil. Kasi mula sa pasimula, ang active agent na kasama sa creation ng Diyos ay ang God the Son, si Jesus Christ. Now, ngayon dito tayo mga kapatid sa Isaiah 48:13. Ito yung Alpha and Omega. Pagbabasahin ninyo yung verse 12. Oo, aking kamay siyang naglagay sa patibayan ng lupa. Sabi ng Alpha and Omega. At ang aking kanan siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumawag sa kanila, sila'y nagtatayong magkakasama. Kaya nga, pag ang bagyo papahintuin ni Jesus, anong mangyayari sa bagyo? Tigil. Magkakaroon ka agad ng kapayapaan. Kasi nakasulat sa Biblia, ako'y nagtatag sa kanila, sila'y ako'y tumatawag sa kanila, sila'y susunod. Ang nature, mga kapatid, masunurin sa Diyos. Pero ang tao na binigyan niya ng kalayaan, lumabag sa Diyos. At ito po yung dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan. At itong mundo natin na ginagawa ng Diyos, nang nilikha ito ng Panginoon, hindi po intensyon ng Panginoon na sisirain niya ito. No? Magiging tahanan po ito sa mga maliligtas, magpakailanman. Saan natin mababasa? Ecclesiastes 1:4, isang salin ng lahi yumayaon, isang salin ng lahi dumarating, ngunit ang lupa ay mananatili ito magpakailanman. Kasi sa Mateo, mamanahin ng mga maamo ang lupain. Aalisin lang ng Panginoon sa sanlibutang ito ang mga masasama. Pero ang mga mabubuti ay ititira niya. Ngayon ating padadako tayo mga kapatid sa 7 days of creation. Isa-isahin po natin ito. Paano ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa planetang ito? Paano niya ito ginawa? Dito. Sa awit 33:6-9, anong sabi sa aklat ng mga awit? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nayari ang mga langit. Salita lang. Kung baga, walang ibon, anong gagawin ng Panginoon? Sabihin lang niya. Magkakaroon ng ibon sa himpapawid. Salita lang ang kanyang gagamitin. Mula sa pinakamalaking ibon hanggang sa pinakamaliit, iba't ibang kulay, iba't ibang huni nakapackage na. Maglalabasan lang ayon sa karunungan ng Diyos. Kung anong gustong forma ng Diyos, mangyayari. No? Paano niya ginawa ang mga bagay? Sa pamamagitan ng salita. At sino ang salita ng Diyos? Si Jesus Christ din. Kaya nga, alam niyo kung pag-aralan natin ang Biblia, yung active person, active agent sa creation ng Panginoon, si Jesus Christ. Kaya nga, pagbabasahin ninyo yung John 1, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? In the beginning, He was with God. At kung wala siya, walang bagay na nalilikha. Kasi siya ang kasama ng Diyos sa paglalang. No? At lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng kanyang bibig. So, lahat ng sasabihin ng Diyos, mangyayari, no? Ayon sa kanyang panukala. Walang imposible sa Diyos. Ganon ang paglikha sa pasimula ng ating mundo. Sa 7, kanyang pinisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton. Inilagay niya sa kalaliman ang mga kalawakan.
Sapagkat siya'y nagsalita, nayari. Siya'y nag-utos, at ito'y tumayong matatag. So, ibig sabihin, bawat utos ng Panginoon sa kalikasan, establish. No? Kasi siya ang creator ng ating mundo. No? Ating pag-aralan, kasunod na tanong mga kapatid, ilang araw ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan? Nabanggit ko na kanina, ang creation week, no, ay isang linggo. Kaya nga yung 1 week natin, 7 days. Kasi doon yun nakapattern sa creation. Isa-isahin natin mga kapatid. Anong ginawa niya sa unang araw? Genesis 1-3, sabi niya dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa Hebrew, mga langit doon. So pagdating lang sa translation, langit lang. Pero sa Hebrew, mga langit. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa. Na nandito ating titingnan mga kapatid sa pasimula. At sa verse 2, no? Sino ang kasama niya sa paglalang? At ano ang kalagayan ng lupa? Dito sa verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ibig sabihin, walang living organism ang lupa. Walang anyo, maliban sa chaos or void, wala pang laman, walang buhay, no? At ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman. Maliban na walang buhay, nababalot ito siya sa kadiliman, no? At ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Hindi lang si Jesus ang kasama sa creation, pati ang Holy Spirit. At kapag nagpaibabaw siya sa, napapansin pa ninyo, nung si Jesus nagiging tao sa pamamagitan ng lalang ng banal na Espiritu. At ang part dito ng Holy Spirit, mga kapatid, nang siya'y sumasa ibabaw ng tubig, parang nilililiman niya ang ating planeta. Para sa isang manok ba, kapag lililiman nila ang itlog, anong mangyayari sa itlog? Magkakaroon ng buhay. No? Ganon ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. So ang kalagayan ng ating mundo sa pasimula, bago siya nagkakaroon ng buhay, nababalot siya sa dilim. Napapaligiran ng dilim. Pangalawa, nababalot siya ng tubig. Nag-exist na yung tubig kasi gumalaw ang banal na Espiritu Santo sa ibabaw ng tubig. Pangatlo mga kapatid, ang ating mundo noon wala din siyang anyo. Walang buhay na nilalang, di nakikilala. Walang laman, no? Di gumagalaw, nakalutang lang siya mga kapatid sa kalawakan. Pero patay na planeta. No? Napapansin ninyo mga kapatid, ganun ang kalagayan. Yun yung ating sinaunang daigdig. Now ngayon, paano niya ginilikha ang mga bagay? Sa pamamagitan ng salita. So mayroong sasabihin ng Diyos. Sa verse 3, anong una niyang ginawa? Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Tinawag naman niya ang kadiliman na gabi. Nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. Yun yung account sa first day. Na? Di ba? Sinabi ng Diyos kasi nakikita niya ano bang unang gagawin. Pag ikaw ang creator, nakita ng Diyos, dilim ang ating mundo, kailangan ng liwanag, so ginawa niya ang liwanag. Pagkatapos niya nakita ang liwanag, nakita ng Diyos na mabuti. Hiniwalay niya. No? Paano mahiwalay ang liwanag sa kadiliman? So ilagay mo yung liwanag sa gilid. No? Ang kalahati liwanag, ang kalahati dilim. Yun ang kalagayan ng ating mundo. Pinaikot niya ang ating mundo sa sarili niyang axis. Ilang oras ang isang araw? 24 hours. No? Kaya nga, paano binibilang ang isang araw? Nagkahapon, nagkaumaga ang isang araw. Parang there was an evening and morning first day. No? Yun yung, Kaya nga, gabi-gabi mayroon tayong matutunan sa pag-aaral kasi simple yung ating pag-aaral. No? Galing mismo sa Biblia. Now ngayon ang tanong, anong liwanag yon? Maraming nagsasabi, mayroong mga debate sa mga theologian, ano yung liwanag sa unang araw?
Ang sabi ng iba, si Jesus Christ yun, kasi si Jesus yung liwanag. Yung iba naman, no? Araw yun. Maraming nagdebate. Mayroon ding ibang pananaw. Ang liwanag na yon ay sentro ng Milky Way Galaxy. Para sa akin. Hindi lang tayo mag-aaral na nasa loob ng planeta. Lawakan natin ang ating pangunawa kasi hindi lang langit ang ginawa niya, kundi mga langit. No? Magkakaroon ng liwanag at kapag nagawa siya sa ating mundo, dapat pag aalis kung si Jesus yun, pag aalis si Jesus, mawawala yung liwanag. Kailangan mananatili. Kasi doon niya ginawa ang paano bibilangin ang araw sa pamamagitan ng liwanag. Di ba? Napapansin ninyo mga kapatid at sinabi ng Diyos. At kaya nga mapapansin ninyo, hindi lang ang liwanag natin. Alam na ninyo paano pinapaikot ng ang pag-ikot sa sarili niyang axis, no, ay 24 hours. 12 hours na dilim, 12 hours na liwanag. Ano ang una? Dilim o liwanag? Dilim. Kasi ang ating mundo noon, dilim. There was an evening and morning first day. 12 hours na dilim, 12 hours na liwanag. Ang unang kalendaryo mga kapatid, Julian calendar. Ang reckoning of time, mag-start siya sa paglubog ng araw. Pero binago yan sa Gregorian calendar. Ang pagbilang na ng panahon, alas 12 na ng gabi. Si Pope Gregory ang nagbago niyan. Pero sa Bible, ang pagbilang ng panahon, from sunset to sunset. Na? Kaya nililinaw lang natin. Dito tayo sa ikalawa. Anong ginawa niya sa ikalawang araw? Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. So, sa gitna, mayroong dalawang tubig. Tapos, sa gitna ng tubig, kalawakan. Intindihin natin, mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig, ginawa ng Diyos ang kalawakan at hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan at tubig nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. So, yun yung first heaven. Na? At sabi niya dito sa verse 8, tinatawag ng Diyos ang kalawakan na langit. So, ang una niyang ginagawa yung first heaven. No? Tubig sa ibaba, kalawakan, pagkatapos sa taas ay tubig. Pero nag-exist pa ba yan ngayon? Wala na. Kasi sa panahon ni Noah, binaba niya lahat. No? At malaking bagay ito mga kapatid. Kung titingnan natin ang planeta sa tandaan ninyo mga kapatid, ang creation na ating pinag-aralan ngayon, hindi pa nagkasala. Perpektong mundo pa ito. Hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan. Kung ating titingnan ang planeta na ginawa niya sa first day, ganito kapatid. Ito yung ating planeta, bilog, nabalot siya ng tubig. Tapos sa itaas ng ating sanlibutan, mayroong kalawakan, yung itim. At sa itaas ng kalawakan, mayroong nagbabalot na tubig. At alam niyo anong purpose ng Panginoon? Bakit mayroong tubig na nagbabalot sa ating planeta? Pagmimintina ng isang magandang temperatura. Kung mayroon tayong aircon dito sa ating church, kapag dadaan ang sinag ng araw doon sa tubig, balanse ang lamig ng ating mundo parang aircon. Kaya nga, mula kay Adan hanggang kay Noah, ang edad ng tao, 900. Kasi balanse ang ating mundo bago pa sa kapanahunan ni Noe. Kaya yun yung mga kapatid hindi po siya ulan. Nagkakaroon lang ng ulan after the flood. Pero before the flood, walang ulan. Kaya nga, nang nangangaral si Noah na mayroong ulan, darating, walang taong naniniwala. Kasi matagal na silang nabubuhay, walang ulan. Nakukuha ninyo? Kasi perfect world ang ating natin. No? At ang mga sinsya, tinatawag siya, bago ang dilubyo, napaikutan tayo ng tubig, at ang tubig na ito, sa mga sinsya, tinatawag itong cloud canopy na nagbabalot sa ating daigdig. At nakaepekto po ito sa ating daigdig sa mga sumusunod.
pag-maintain ng isang magandang temperatura sa buong daigdig. Kaya, napapansin ninyo si Adan at si Eva, nilagay ba sila sa bahay? Nilagay ba sila sa mansion? Nilagay ba sila sa bungalow? Hindi, kasi hindi kailangan ang bahay. Ang sanlibutan na ginawa ng Panginoon, carpeted ng mga magandang halaman na hindi kailangan ng ulan. Perfect world. At nababalot ito sa magandang na maraming pagkain na hindi ka kailangan magpagod para mabuhay. Ganun ang ating mundo sa pasimula nang nilikha ito ng ating Panginoon. No? Pangalawa mga kapatid, pangatlo, hadlangan ang ultraviolet rays. Ano ba yung ultraviolet rays? Yung sinag ng araw na masakit sa balat. Kapag dadaan siya sa tubig, walang init na maramdaman ang ating mundo. Ganon ang perpektong mundo. No? At pang-apat mga kapatid, likhain ang second atmosphere pressure. Ano ba? Sa sinsya mga kapatid, ito yung pag-aaral nila. Mayroong 6 na layer ang ating atmosphere. No? Ang una, no, from Earth to, ang una yung 14 kilometer, tinatawag na troposphere. Ang 18 kilometers, tinatawag na yan na tropopause. Magkaiba ang level ng at magkaiba din ang temperature is ang ikatatlo, 50 kilometers stratosphere, at mula sa ating lupa, 90 kilometer pataas, nandoon yung nagbabalot sa ating, nagprotekta sa init, yung tinatawag na ozone layer. At ang ozone layer, mga kapatid, butas na ito ngayon. Kaya kung bakit mainit ang ating mundo, ito na lang ang nagprotekta. Dati tubig, ngayon, ozone layer na butas-butas na. No? 10 years ago, sabi ng sa mga scientists, kung gaano kalaki ang mapa ng Alaska, gano'n na kalaki ang butas ng ozone layer. At 10 years ago pa yon. Gaano pa ngayon? No? At sa taas ng ozone layer, mga kapatid, ay ang mesosphere. At sa taas pa niya, 300 plus, no? 350 kilometers ay aurora o ionosphere. Anong ibig sabihin yan? Pag titingnan mo sa teleskopyo, may mga kulay-kulay na. No? Ang ganda na niyang tingnan sa kalawakan. Ngayon yan yung mga kapatid ang ating napag-aralan. At nagkahapon, nagkaumaga ang ikalawang araw. No? Naintindihan ninyo ang second day of creation. Now, dito tayo sa ikatatlo. Sa ikatlo nating pag-aaral, sinabi ng Diyos, na bawat araw sasabihin lang ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong na sa isang dako. Kasi dalawa yung tubig So sabi niya, mapisan sa isang dako. Tinabi niya sa isang dako yung tubig. At sabi niya dito, at lumitaw ang katuyuan. No? At nagkagayon, tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. No? At ang kapisanan ng tubig, tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. Now ngayon, ilang kontinente ang ating mundo ngayon? 7. Ilang kontinente ang ginawa niya sa creation? Isang super ocean at isang super continent lang. Pero paano ngayon ma-reconcile ang ating mundo 7 continent? Paano yan? Kasi nung nagbaha sa panahon ni Noah, yung tubig na nagbabalot sa ating planeta, nang pinarusahan niya ang mga taong masama, nag-ulan ilang araw? 40 days and 40 nights, binaba niya yung tubig doon. Kasi ang edad ng mga tao before the flood, 900. Ilan ang edad ni Adan? 930. Sino ang pinakamahabang edad na tao? Si Methuselah, 969. At alam ninyo, hindi na pinahintulutan ng Panginoon na ang ganun nakahabang edad, inalis niya yung tubig. Nung inalis yung tubig, umapaw siya sa lupa at ang lupa nahati sa 7 kontinente. Kaya nga, hindi yun contradict ang sinsya, Bible mayroon lang pangyayari na dapat nating maintindihan. Kaya, at sabi niya dito,
ang kapisanan ng tubig, tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. At hindi lang yan ang ginagawa ng Diyos. No? Sa verse 9 and 10, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. At sabi niya, lumitaw ang katuyuan at tinawag ng Diyos ang lupa sa kapisanan ng dagat. Ay, naulit pala yan. No? Kaya dito tayo sa sa verse 11, sinabi ng Diyos, sipulan ang lupa ng damo. Pananim na nagkakabinhi, punong kahoy na namumunga, ayon sa kanyang pagkapunong kahoy, taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa. Alam niyo mga kapatid, mayroong batas na inuordin ng Panginoon. Punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkapunong kahoy. No? Anong ibig sabihin? Pag mangga lang ang bunga niya. Pero ngayon, ginagalaw sa kanya, mayroong tinatawag ngayon na technology na biotechnology na ang papaya mamumunga na ng melon. Yan ang ginagawa sa mga tao sa panahon ni Noe na kung hindi pigilin ng Diyos, mamamard ang creation ng Panginoon. No? Nakakreate sila ng mga giant animals na hindi ginawa ng Diyos dahil ang isang similya ng hayop pinaghalo sa isang similya at kung hindi ito pipigilin ng Diyos ay ang panukala ng Panginoon sa kanyang creation masisira. Kaya pinarusahan niya ang mga tao sa kapanahunan ni Noe. Kung matatalino ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon, higit ang katalino sa kapanahunan ni Noe. Kung mayroong invention na nagawa ngayon, nagawa na yan sa kapanahunan ni Noe. Kaya nga, ang pinakamalaking kasalanan sa kapanahunan ni Noe, yung tinatawag na amalgamation. Yun yung, ipuputulin na at ito yung ngayon mga kapatid, ang mga tao ginawa na rin uli. No? Ang similya ng tao, hinalo sa similya ng hayop. Mag-create sila ng maraming mga baboy na pinaghalo sa tao. Anong purpose nila? Harbisin nila ang organ para ilalagay sa tao. Makapag-harvest sila ng organ mula sa animals. No? Yung mga puso, gagamitin nila para sa tao. No? Ito yung mga kalagayan ng mga Kaya nang ginawa niya ang tanim, mayroong batas na nilagay ang Panginoon. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa, damo ng pananim na nagkakabinhi, mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkapunong kahoy, taglay ang kanyang binhi na sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa, sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim. At ang punong kahoy na namumunga, taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkapunong kahoy. At nakita ng Diyos na mabuti. No? At mapapansin ninyo, hindi lang basta ang Panginoon gumagawa. Mayroon din siyang napapansin ninyo yung mga bulaklak? Ang mga babae na tumitingin sa bulaklak, na-appreciate nila, kahit nga mga lalaki. Diba? Ma-appreciate natin ang ganda kasi hindi lang siya creator na gumagawa ng buhay. He is also a God of beauty. No? Ina-appreciate din niya ang beauty. Ginawa niya ang magandang mga bulaklak, halaman, nang nakita niya, naggumawa siya ng punong kahoy. Anong nilagay niya sa punong kahoy? Nilagyan niya ng ibon. Isang bisis doon kami sa Iope, Sabado ng hapon, nag-iikot kami sa ilalim ng punong kahoy. Nakaupo kami ni Mrs. Maya-maya, dumapo yung ibon na nasa pinakataas. Sabi ko, kaya pala ginawa ng Panginoon ang ibon. Kasi magbibigay siya ng beauty sa mga punong kahoy. Siya ang magbibigay awit, sa mga kagubatan. Kaya ganun ang ating ganun ang Diyos. At alam niyo kung bakit niya ginawa ito? Dahil sa pag-ibig. No? Gumawa siya ng sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, isi-share niya sa tao na gagawin niya. Kaya nga mapapansin ninyo, nasa ikatlong araw pa lang tayo. Nagkahapon, nagkaumaga, ikatatlong araw.
May natutunan kayo bawat araw sa Creation Week? Dito tayo sa ika-4, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang magsihiwalay sa araw at sa gabi. Ano yung tanglaw na ginawa niya? Araw, buwan, at bituin. Anong layunin? Para maghiwalay sa araw at sa gabi. Siya yung magiging maghiwalay. Na? At magiging pinakabahagi ng panahon ng araw at taon. Anong ibig sabihin nito magiging pinakamatanda? Magiging pinakatanda. No? Pinakabahagi ng panahon ng araw at taon. Anong ibig sabihin niyan? Itong mga tanglaw sa kalawakan, gagamitin ito sa pagbilang ng panahon. Ba? Paano ba natin binibilang ang 1 year? Ilang araw? 365 at saka 1/4. Ba? Kaya nga, ang February 28, every 4 years, magiging 29. Na? Every 4 years. Kasi mayroong 365 at saka 1/4. Mayroon pang 11 minutes. Kaya, every 100 years, ano yon? Nalilimutan ko lang anong ginawa nila doon. No? Magiging 1 day na rin ata. Kaya nga, mapapansin ninyo yung, pinakabahagi. Kaya paano natin binibilang ang isang taon? Bakit siya tinawag na 1 year? Ang ibig sabihin ng 1 year, 1 round. Kasi ang isang araw umiikot sa sarili niyang axis, ilang oras? 24 hours. No? At mayroon siyang orbit na dinadaanan. Yung ating mundo umiikot sa araw. Isang ikot niya sa araw, yun yung tinatawag na 1 year. No? Kaya ginawa niya ang araw, gagamitin itong pinakatanda sa pagbilang ng panahon. Now, paano natin binibilang ang isang buwan? No? Ilang araw ang isang buwan? 30 days. No? Mapapansin niyo. Kasi itong mundo natin na umiikot sa gitna ng araw, mayroon ding buwan na umiikot sa ating mundo. No? Ilang araw makakaikot ang buwan sa ating mundo? 30 days. No? Kaya nga, maka 12 ikot, saka na makaikot ang ating mundo sa araw. Kaya, ang 1 year, mayroon tayong 12 months. Naintindihan ninyo? Anong layunin kung bakit ginawa ang tanglaw? Magiging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon ng araw at ng mga taon. No, nakukuha ninyo? At ito yung karunungan na binibigay ng ating mga astronomer paano bibilangin ang panahon. Kasi ino-ordain ito ng Panginoon na ginawa niya ang mga tanglaw. Now ngayon, magtanong kayo, saan kinukuha yung 7 days sa kalendaryo natin? No? Ang sinsya hindi nila mapapaliwanag. Pero ang Biblia mayroong paliwanag. Bakit 7 days ang 1 week? Kasi 7 days ginawa ng Diyos ang ating planet. No? Kaya nga, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan pati sa pagbilang ng panahon. Hindi po yun aksidente, mga kapatid. Now, dito tayo sa kasunod na talata, no? Sa 15. At magiging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw upang magpuno sa gabi at ginawa din niya mga bituin. So, inaamin ng Diyos na siya ang lumikha niyan. Sa 17, at inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi, upang maghiwalay sa liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-4 na araw. Now, titingnan natin, mga kapatid, ito yung ating solar system. At nandyan yung siyang ng planeta sa ating Milky Way galaxy. Kapag pag-aralan natin yung distansya nila, yung kulay green, planeta po natin yan. No? At mapapansin niyo, mula sa pinakamalaki, mula sa ating planeta, hanggang sa pinakamaliit, ang ating planeta ang pinakamalaki. Sunod ang Venus, tapos Mars, Mercury, at yung Pluto. Pero kapag ating ikukumpara sa iba pang mga planeta, ang ating Earth maliit. No? Ang kasunod na malaki, Neptune, Uranus,
Saturn at saka yung Jupiter, na yung gas planet. Pero kapag lalagyan natin siya ng araw, mga kapatid, titingnan ninyo, ilagay natin ang araw, tuldok na lang ang ating planeta. Gaano kalaki ang araw? At itong araw natin, tinawag itong star sa Milky Way Galaxy. At ang pinakamalapit na star sa ating araw ay ang Alpha Centauri. Di ba? Yun yung mapapansin ninyo na at ito yung star. Yung ating sun, siya yung sun. No? Na nagliliwanag, nag-aapoy. Kaya pag titingnan natin sa langit, kumikislap-kislap ang na yung mga star. Kasi hindi lang ang araw ang pinakamalaki, mga kapatid. Kapag pa natin kumpara sa ibang star, ito yung sun. Mayroon pang malaki sa sun. Sirius, Pollux, Arcturus. Kaya pag titingnan ninyo yung langit, mayroong star na kulay puti, mayroon ding star na medyo dilaw. No? Pero pag titingnan ninyo yan, mga kapatid, sa star na yan, may mga planeta din dyan na nag-iikot-ikot. Ganon ang nilikha ng Panginoon. At hindi lang yung, ano yung pinakamalaki dyan? Antares. Sa Antares, mga kapatid, mayroon pang, malaki sa Antares. Betelgeuse, no? At kung atin pang ikukumpara yun siya, no? Pag atin pang ikukumpara, alam niyo mga kapatid, sa pag-aaral sa siyensya, ang mga star, after billion of years, ay mamamatay din sila. At kapag sila mamamatay, hihigupin sila ng black hole. At kasama na siya doon sa pinakamalaking liwanag. Pag mamatay sila, hihigupin sila sa black hole. At doon nila. At ito mga kapatid, ang nebula, ito yung mga pugad ng mga star. Dito sila nag-recreate ng another star. Ba? Kapag mayroong isang bituin, dito sila magpaparami ng mga bituin. Kapag mayroong mamamatay, mayroong din pinanganak. Ganon din sila. No? Kaya nga, mapapansin ninyo alam ninyo kapag nandoon na tayo sa langit, pag-aaralan pa rin natin ang universe. Kasi marami pa tayong hindi alam sa universe ng Diyos. At hindi lang, ang nagugustuhan ko dito, kasi hindi lang natin maintindihan ang Bible at ang siyensya, mga kapatid, sa pag-aaral sa creation, kundi atin ding maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. No? Ating maintindihan. Bakit niya nilikha ang mga bagay na ito? At itong mga nebula, katulad nito, yung Orion Nebula. Di ba? Makikita natin palagi yan. No? Diyan, Rosette, no? Supernova, Tarantula, Eskimo. Sila ito yung dito nagpaparami. At kapag manganganak yung star, maliliit na liwanag, ang tawag ng science, sinatawag silang tadpole. No? Pero sila? Habang umaakyat siya sa itaas, tapos mayroon na namang bagong isinilang na star, umaakyat na naman sa itaas, at itong mga star na nanganak, magkikreate naman sila ng panibagong galaksiya. Kaya nang binibilang ng mga astronomer ang galaxy, nag-expand. Patuloy na nag-expand. Dahil ang mga star, patuloy na nanganganak at dumadami. Na? Ganon ang At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-4 na araw. Na dito tayo sa ika-5. Sa ika-5, mga kapatid, anong nilikha niya sa ika-5? Dito. At sabi niya dito, sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig na gumagalaw sa kinapal ng may buhay at magsisilipad ang ibon sa itaas ng lupa, luwal ng kalawakan ng hipapawid. Anong ginawa niya sa ika-5 araw? Ginawa niya ang isda sa tubig at sa dagat. At ano pa yung isa niyang ginawa? Ibon sa himpapawid. No? Nakita niya ang dagat walang buhay, ginawa niya ng isda. No? At kung ating titingnan ang isda na ginagawa, no? Iba't ibang laki, iba't ibang kulay, no? At sa mga ibon naman, iba't ibang huni. Ganon ang niya. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat. Bawat buhay ng kinapal na gumagalaw, ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanyang uri sa lahat ng mga pakpak ng ibon
ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Pagkatapos niya ginawa ang isda at ibon, anong ginawa pa ng Diyos? At mga binasbasan ng Diyos. At sa kanyang sinabi, kayo'y magpalaanakin at kayo'y magpakarami. Ha? At inyong punuin ang tubig sa dagat. Magpakarami ang ibon sa lupa at nagkahapon, nagkaumaga ang ikalimang araw. Titingnan ninyo yung isda na ginawa ng Diyos. Di ba? Bakit siya inalagaan sa bahay? Nilagay sa aquarium? Kasi maganda ang kulay. No? Nakakatuwa tingnan. Mayroon ding mga pating. Di ba? Mapansin ninyo? Kung mayroong ibon na ganyan, mayroon ding isda na magandang alagaan. Titingnan ninyo yung mga isda. Kaya nga yung mga tao, makita lang yung creation sa dagat. Ano pa? Yung mga scuba divers, mga mga nature lovers yun sa karagatan. Sinisisid pa nila. Ano ang kanilang tingnan sa ilalim ng karagatan? Isda na iba't ibang kulay. Kasi nag-i-enjoy sila. No? Kaya, yan yung nilikha ng ating Panginoon. Ang mga ibon, titingnan ninyo yung kulay ng ibon. No? Bakit sila ginawa ng ganon? Para makita natin na tayo magkakaroon ng kagalakan kapag makikita natin yung kanyang handiwork, yung creation niya. No? Titingnan na bata pa ako, hinahangaan ko ang ganitong nilalang. Na kapag pwede niyang payabungin ang kanyang At dito tayo sa mga kapatid, sa 24-25, sinabi ng Diyos, bukalan. Dito na tayo sa ika-6, ang lupa na may buhay na kilapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at mga kinapal na umuusad at ang mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. Nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at ang hayop ayon sa kanya-kanyang uri, ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. So ano yung ginawa niya sa ika-6? Mga hayop at mga reptiles. Diba? May mga hayop na 4 ang paay, mga hayop naman na gumagapang. No? Kaya ginawa niya yan. No, titingnan natin ang ginawa niyang mga hayop. Titingnan ninyo, anong pangalan yan? Yung zebra, di ba? Pag titingnan natin, ang ganda. Alam niyo, manonood ako ng channel sa TV. Titingnan ko lang yung mga magagandang hayop sa dagat, magagandang iba't ibang uring hayop. Nai-enjoy akong manonood. Kasi mayroong master designer na lumikha. Alam niyo yung mga agnostic na hindi naniniwala na may Diyos, no? Pagtitingnan lang niya ang nilikha ng Diyos, hindi yun aksidente na dumating. Mayroong creator, mayroong master designer. At hindi po yun nangyayari na walang lumalang. Nilikha po ito ng Panginoon, no? Sa ating sanlibutan. At sinasabi sa ating Biblia. Di ba? Ang ahas noon, mga kapatid, hindi yun siya gumagapang. Lumilipad yan. Siya ang pinakamaganda, siya ang pinakamatalinong nilalang. Kaya lang ginamit ng kaaway na magkakasala ang tao. Bukas, huwag kayong mawawala. Kasi ating pag-aralan bukas, paano nagpasimula ang kasalanan. Ano yung kasalanan? No? Bakit ito pumasok sa ating planeta? Kalooban ba ng Diyos na tayo'y mamatay? Hindi po niya kalooban. Pero bakit ito naranasan natin? Huwag kayong mawawala bukas kasi gabi-gabi, iba't iba ang matutunan ninyo sa ating pag-aaral. No? Ang ating pag-aaral ngayon, combination of science and Bible. Pero naintindihan natin ang paglikha ng Panginoon. Katulad nito, diba? Bakit ginawa ng Panginoon na ganon? Para iba-iba. Mayroong variety of creation, no? Na kayang gagawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Katulad nitong nasa yelo na katira, no? Pero bakit siya nabubuhay? Kasi kaya niya ang kanyang kasuotan. Huli niyang ginawa sa creation na yan, no? Tayong mga tao. Bakit pinakahuli ang tao? No? Para pagmulat ng tao, makikita na niya yung wonders of His creation.
No? Makikita na niya ang lahat na nilikha ng Panginoon. Ba? Ganon yung mga kapatid. Ito yung tao. Paano niya nilikha ang tao? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Yun yung purpose sa paglikha sa iyo at sa akin. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Titingnan ninyo yung larawan ng hayop kumpara sa larawan natin. Ang ating mata at ang mata ng hayop. Kaya sabi ko nga kay Mrs., paano kaya pag ang mata natin dito nilagay ng Diyos sa gilid? Parang manok ba? Diba? Para magganon pa tayo pag tumingin. Pero mapapansin ninyo, ang ganda ng tao. Diba? Pag titingin ka sa mukha ng tao, tayo po yung kalarawan ng Diyos. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan saan? Sa mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa. Anong ibig sabihin ng binigay ba ng Diyos ang buong lupa? Yes. Hindi po niya gagawin ang lupa na siya ang mamamahala. Gagawin niya ang tao na magiging representative of His government. No? Kung mayroon pang gobyerno ang Diyos sa langit, ibibigay niya sa tao ang panggobyerno dito sa lupa. No? Representative sa kanyang larawan. No? Sa kanyang wangis. Yun yung, mamaya ating intindihin yan kunti mga kapatid. Sabi pa niya dito, na mamahala siya sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang, sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. Ilang gender ang ginawa niya? Dalawa. Pero mayroong dalawang gender ngayon na na-confuse. No? Kaya, hindi po yun kasama sa creation. Confuse lang yun sila. Pero kapag lalapit sa Diyos, i-restore sila ng Diyos. No? Kaya, dahil sa kasalanan, kaya nga mga kapatid, daming nasira ang kasalanan sa ating mundo. Dito pa mga kapatid, at pagkatapos nilalang ang tao na lalaki at babae, anong kasunod niya? Ini-establish niya yung marriage. Sabi sa 28, sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Mayroon akong binabible studyhan, sabi niyang binabible studyhan ko, Brother John, kung hindi naman nagkakasala si Adan at si Eva, hindi naman tayo dadami. Sabi ko, paano mo yun nasasabi? Kasi kung hindi sila nagkakasala, hindi tayo dadami, so hindi po yun totoo. Di ba? Ang chapter kung saan sila nagkakasala, chapter 3 ng Genesis. Ang creation, chapter 1. Diba? Wala pang kasalanan dito, ginawa pa lang sila. Anong ginawa ng Diyos? Nagkakaroon ng marriage. At ang sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at kayo'y magpakarami. Kalatan ninyo ang lupa, inyong supilin. No? At magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid, sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Under your power and authority and your dominion. Kayo ang mga ngasiwa, they are the representative of the Creator. No? Yun yung kanilang responsibilities. Kaya nga mapapansin ninyo, mayroon tayong ano ba ang ibig sabihin ng created in His image and in His likeness? Anong ibig? God created us. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, created in His image and likeness. Kung ang Diyos banal, sa pasimula ginawa tayong banal. Pero banal pa ba tayo ngayon? Makasalanan na. Kaya ating maintindihan ito kasi i-restore tayo kung gusto niya niyang iligtas tayo. Salvation is about restoration. Gusto ng Panginoon, babalik tayo sa pagiging banal. Ginawa tayo ng Panginoon na holy, righteous, pure. Hindi lang niya, He sanctifies pa. Ano bang ibig sabihin ng He sanctifies? No?
ay, ang ibig sabihin yan mga kapatid, ay set aside for holy purpose. Anong ibig sabihin? Nang ginawa niya tayong banal, righteous at saka pure, hindi ang purpose ng Panginoon, tayo na tao na nilikha niya, no? Magagawin niyang santuaryo, magiging tahanan niya. Ganun ang purpose ng Panginoon. Kaya nga, babasahin ninyo yung 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo? Nang ginawa tayo ayon sa kanyang larawan at tuwangis, kayang mananahan ang Diyos sa atin sapagkat ang tao na ginagawa niya, santuaryo din niya. Ibig sabihin, He can communicate directly, He can dictate to us anytime, He can talk to us anytime. Pero alam mo mga kapatid, nasira ito sa kasalanan. No? Nang pumasok ang kasalanan, ang kanyang intention of His creation nawala. No? Sabi niya dito sa kanya, kaya mapapansin ninyo yung sa Efeso. No? Sabi ni Apostol Pablo, that He put on the new man, which after God created in righteousness and true holiness. Kaya nga, na-restore sa pamamagitan ni Kristo. Kapag tanggapin natin ang tagapagligtas, mananahan ang tagapagligtas sa atin, gagawin niya ulit tayong righteous and holy. Kaya ganon yung purpose sa salvation. Kaya nga ikatatlong gabi, pag-aralan natin ang salvation. Huwag kayong mawawala kasi minsan lang kami magtuturo sa inyo sa inyong lugar. Lilipat kami sa ibang lugar pagkatapos magtuturo. No, sabi niya dito, pagkatapos niya ginawa si Adan, he was placed as God's representative over the lower order of being. Kaya nga, mayroon siyang tungkulin, mayroon siyang gawain, representative ng Diyos. Kung mayroong government ang Diyos, Adam was His representative to this planet under His rulership. At ang pamamahala naman ni Adan under sa pamamahala ng Diyos. Man was to bear God's image both in outward resemblance and in character. Christ alone is the express image, no, of the Father, but man was formed in the likeness of God. His nature was in harmony with the will of God. No? His mind was capable of comprehending divine things. Ang kanilang pag-iisip, kaya nilang maintindihan ng Diyos. No? Pero his affection were pure. His appetite and passion were under the control of reason. He was wholly happy, bearing the image of God in perfect obedience to His will. Mababasa natin yan sa Patriarchs and Prophet. Kaya ganun ang ano natin. Dito pa, and God said, it is not good that the man should be alone. At alam ninyo, pagkatapos niyang ginawa ang tao ayon sa kanyang larawan, sa chapter 1, si Adan, sa chapter 2, doon na niya ginawa ang tao. Nagporma siya. Sinong una niyang ginawa? Si Adan. Pagkatapos niyang ginawa si Adan, ano ang kasunod niyang ginawa? Ginawa niya ang mga pinapaulanan niya, tumubo ang mga tananim, tapos ginawa niya ang mga hayop. Pagkatapos niyang ginawa ang mga hayop, sa chapter 2 yan mga kapatid, pagkatapos niyang ginawa ang mga hayop, binigyan siya ng trabaho. Anong trabaho ni Adan na binibigay? Bibigyan ng pangalan ang lahat ng mga hayop na ginawa ng Diyos, pati mga halaman. Nung buong araw siyang nagbibigay ng pangalan, napagod si Adan. At pagkatapos niyang mapagod, sinabi ng Diyos, no, it is not good that the man should be alone. I will make him, no, and help me for him. Man was not made to dwell in solitude. He was to be, a social being. Kaya nga, ginawa tayo ng Panginoon na mayroong 4 na aspeto. Mayroon tayong physical, mental, social, ano yung ika-4? Spiritual. No? At sa creation, sa Genesis, ginawa niya ito lahat. No? Hindi, sabi ng Diyos, hindi mabuti na mag-iisa siya. So,
Ang sa creation sa ikalawang araw, tao, halaman, tapos hayop, binigyan ng pangalan, pinatulog si Adan. At nagkakaroon ng first surgery. Kinuha ng Diyos isa sa kanyang tadyang. At pinatulog muna si Adan, kinuha yung tadyang, ginawa niyang babae. Pagkatapos, tinapik niya si Adan, gising. No? Nasa tabi na niya si Eva. No? Mapapansin ninyo yung ano. Pero bago pala niya pinapangalanan ang hayop, nilagay siya sa halamanan ng Eden. Naglagay ang Diyos ng batas. Ang covenant ng Panginoon, binigay niya kay Adan. Responsibilidad niya ang babae. Siya ang mamamahala. No? Kaya nga, mayroong isang pastor na nagkakasala si Eva, hindi sinumpa ang lupa. Kasi pwedeng mamagitan si Adan. Pero nung nagkakasala si Adan, ang buong lupa nagkakasala. No? Bakit? Ang divine obligation, ang authority, hindi niya binibigay sa babae. Binigay niya sa lalaki yung divine authority. Nung nagkakasala si Adan, buong sanlibutan nagkakasala. Pero nung nagkakasala si Eva, just a dot of sin in the planet. Pero pwede ni siyang mamamagitan. Pero hindi ginawa ni Adan na mamamagitan. Nang dala-dala ni Eva yung inagaw niya kaagad, kinain dahil sa pagmamahal niya sa. Bukas ating pag-aralan yan. No? Dami kayong matutunan sa ating pag-aaral, mga kapatid. Dito tayo sa ikapitong araw. No? Dito muna tayo sa pinakapagkain. Kalooban pa ng Panginoon na kakainin yung isda, yung sa creation, yung isda, yung manok, yung baka, na ginawa pa yan para kakainin natin. Ito, Genesis, itong ating pinag-aralan. Anong pinakapagkain ng hayop at tao sa halamanan? Pagbabasahin natin itong saang aklat sa Biblia. Basahin ninyo ang inyong Biblia sa tahanan. Genesis 1:29. Anong sabi niya dito? At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng balat ng lupa. At bawat punong kahoy na may bunga, punong kahoy na nagkakabinhi, ito'y magiging inyong ngayon, ano ang pagkain ng hayop? Ibon. Ito yung inuorde ng Panginoon. Sa bawat hayop, sa lupa, sa bawat ibon sa hipatawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ibinigay ko ang lahat na pananim. Nung wala pang kasalanan, hindi kakainin ang isda, hayop. Hindi yun ipapatay ng Panginoon para kainin. No? Wala yun silang mga pangil. Pero nung pumasok ang kasalanan, nasisira, mga kapatid. No? Kaya nga sa 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, mabuti. Nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-6 na araw. Dito, patapos na tayo. Dito tayo sa ikapito. 6 na araw. Ikapito, mga kapatid. Dito tayo sa ikapito. Anong ginawa niya sa ikapito? Nang ikapitong araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So, 7 ba? Yes, nang ikapitong araw nayari. At ang ginawa niya doon, nagpahinga. No? At alam ninyo, buong araw siyang nagpahinga sa ikapitong araw. Pagkatapos niya nagpahinga sa ikapitong araw, ano ba kasunod niya ginagawa? Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Sa ibang translation sa Biblia, yung pinapangilin, anong ibig sabihin? Ginawa niyang banal. No? At bakit niya ginawang banal? Ginawa niya itong day of worship sa Ten Commandments. Diba mayroong batas na Ten Commandments? Naka-specify doon sa Ten Commandments na ang ikapitong araw, ginawa niyang banal. Sapagkat siya ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa niya nga gawang kanyang nilikha at ginawa. Now ngayon, ilang bagay ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? 3. Una, nagpahinga. Pangalawa, binasbasan. At ika-3, kanyang ginawang banal. No? Kaya nga,
ang araw ng pagsamba, yung ikapitong araw. Tandaan ninyo mga kapatid mayroong Diyos na banal, gumawa siya ng araw na banal. At kapag sasamba ka sa Diyos sa araw na banal, ikaw na makasalanan magiging banal. No? Kaya nga sa isang araw, ginawa ng Panginoon ang araw ng Sabat. No? Sa creation pa yan, bago sila magkasala. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa kanyang gawang, kanyang nilikha at ginawa. Ating pag-aralan mga kapatid, kasi alin dyan ang spiritual na mga bagay? Kasi ginawa tayo, mayroong mental, social, ano pa yung isa? Physical, spiritual. Itong ikapitong araw mga kapatid, spiritual matters yan. Na? Kailan ginawa ang spiritual na mga bagay? During the creation. Magbibigay ako ng halimbawa. Yung unang first 6 days, yung unang araw, anong ginawa niya? Liwanag. Makikita ba ninyo ang liwanag? Yes. Ang dilim, makikita ninyo. Di ba? Ikalawang araw, ginawa niya yung tubig at kalawakan. Makikita natin. Ikatatlo, lupa, mga halaman. Makikita natin lahat. Ikaapat, makikita natin yung araw, buwan at bituin. Ikalima, yung ibon at isda, makikita natin. Ikaanim, hayop at tao, mga reptiles, makikita natin. Tatanungin ko kayo sa ikapito, mayroon ba kayong makikita? Ha? Mayroon ba kayong makikita sa ikapitong araw na nilikha niya? Wala. Bakit wala tayong makikita? Kasi pertaining spiritual matters. Nang ginawa niya itong ikapitong araw, intended to worship to our Creator. No? Isinisit aside niya ang ikapitong araw na sambahin natin ang Diyos na manlalalang. Pero ang kaaway, pinalitan niya ng ibang araw. Ginawa nilang unang araw o ibang araw. Alam niyo kung bakit ginawa nila ito? Kasi pagbabasahin ninyo yung 10 Commandments, no? Sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at lupa at nagpahinga, binasbasan, ginawang banal. Kasi nandoon yung kanyang signature na siya ang Creator. Kaya kapag papalitan ninyo sa ibang araw ang pagsamba sa Diyos, nawala ang signature of God as a Creator. Kaya yun mga kapatid kaya nga ginawa niya ang ikapitong araw, pertaining spiritual matters, at nilagay ng Panginoon yan sa ikaapat na kautusan. Basahin ninyo yung 10 Commandments ninyo sa bahay. No? Remember the Sabbath day to keep it holy. So, holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. No? Alam niyo bakit ginawa ng Panginoon ang Sabbath? Ito yung dahilan mga kapatid. Bakit ba ginawa niya ang babae? Idinagdag niya sa tao. Ito yan mga kapatid. For the happiness of man, God created a woman. Pero nakikita ng Panginoon, itong mag-asawa na ginagawa niya, hindi nila maranasan ang joy of fellowship with His God without enough time to communicate with God. Kaya nga, yung 7 araw na ginagawa ng Panginoon, gumawa ang Panginoon ng Sabat just to communicate God. No? Itong isang araw, hindi natin bawasan, ibibigay natin sa Panginoon. At sa isang mga ngaral na nagsasabi, imposible na hindi natin makikilala ang Panginoon kapag ating ipapangilin ang kanyang Sabat. No? Dito natatapos ang ating pag-aaral. Bukas mga kapatid, ating pag-aralan bukas ang paano pumasok ang kasalanan sa mundong ito. No? At ano ang kanyang nagagawa hanggang ngayon. At kailan ito wawakasan ng Diyos, ang kasalanan. No? Mayroon akong topic yan sa YouTube. I-type ninyo sa YouTube, John Lumingkit, kailan wawakasan ng Diyos ang kasalanan. Dinidetalye ko yun mga kapatid. Pero ito yung 10 Commandments ng Diyos. Ang ika-4 na utos ng Diyos, sabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang banal, ipangilin. 6 na araw gagawa ka, iyong gagawin ang lahat na gawain. Ngunit ang ika-7 araw, ayan Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni anak niya babae, ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong
baka sa inyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. O sabi niya dito, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat, lahat na naroroon, nagpahinga sa 7 araw. Ano pa? Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ano? Pinakabanal. Ginawa ba niyang banal lahat na araw? Hindi. No? Isa lang ang ginawa niya. At atin niyang matutunan sa susunod nating pag-aaral. Mayroon ba kayong natutunan mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon? Maraming salamat. At bukas, ibang mga katotohanan na naman ang inyong matutunghayan. Mag-imbita kayo ng inyong mga kaibigan. Kasi sa bulwagang ito, ang mithiin namin, makikilala ninyo ang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Malaman ninyo sa lugar na ito, pagpaano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you, Brother Jun, sa napakagandang pag-aaral sa gabing ito. Sa ating pong pagtatapos, hinahanda po tayong lahat ay tumayo upang awitin po natin ang ating team song. Pagkatapos po nito, anyahan po natin si Brother Jun na mag-aalay ng panalangin po sa atin. Searching every day in quest of something new, but I have found a living way, the path of pleasures through. I've discovered a way of gladness, I've discovered a way of joy, I've discovered relief from sadness. This happiness without alloy. I've discovered the fount of blessings. I've discovered the living word. What's the greatest of all discoveries? When I found Jesus, my Lord. I found a pearl of greatest price, eternal life so fair. 'Twas through the Savior's sacrifice I found this jewel rare. I've discovered a way of gladness, I've discovered a way of joy, I've discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I've discovered the fount of blessings. I've discovered the living word. 'Twas the greatest of all discoveries. When I found Jesus, my Lord. Tayo po yung po sa panalangin. Dakilan naming Diyos, maraming salamat Ama sa gabing ito na sama-sama naming pinag-aralan kung paano ninyo ginawa ang aming sanlibutan, ang aming mundo sa pasimula. Salamat Ama sa mga kaibigan na dumalo ngayon. Pagpapalain ninyo silang lahat. Nawa ang kanilang natutunan magiging binhi ng katotohanan na hindi maalis sa kanilang buhay. Nakilalanin kayo bilang isang manlalalang sa mundong ito, na bilang Diyos namin na lumikha sa amin. At ingatan ninyo ang bawat isa, Panginoon, na inyong dinala sa lugar na ito. Nawa, Panginoon, sa susunod na gabi, marami pa kayong dadalhin dito na matuto sa mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ingatan ninyo ang bawat isa sa aming pag-uwi ngayong gabi.
Nawa ang pagpapala ng kalangitan igawad ninyo sa aming lahat. Ito ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkita-kita po tayong muli bukas sa isang magandang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. God bless po. Huwag niyo pong kalilimutan sa inyo pong pag-uwi. Bumuha po kayo ng mainit na inihandang merienda na ating pong mga kapatid. Okay? God bless po and see you again. Magkikita po tayo ng mga kaibigan pa natin.